Di pabayaan. Pangako mo ito sa akin na lagi kong inaasam-asam. Tulong at yaman ay di kailangan. Hangad ng aking puso ay ikas. Ako'y nananabik sa'yo, damang-dama ng puso ko. Ako'y maghihintay sa'yo, tinig ko'y pakinggan. Wala nang hahanapin pa, wala nang iibigin pa, O Jesus. Ako'y maghihintay sa'yo. Di kita iiwan, di pababayaan. Pangako mo ito sa akin na lagi kong inaasam-asam. Dunong at yaman ay di kailangan. Hangad ng aking puso ay ikas. Ako'y nananabik sa'yo, damang-dama ng puso ko. Ako'y maghihintay sa'yo, tinig ko'y pakinggan. Wala nang hahanapin pa, wala nang iibigin pa, O Jesus. Ako'y maghihintay sa'yo. Di kita iiwan, di pababayaan. Pangako mo ito sa akin na lagi kong inaasam-asam. Amen! Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. And welcome po sa ating Disciples Night. I hope ay nasa mabuti pong kalagayan ng bawat isa. And tuloy-tuloy pa rin po ang ating gawain ng Disciples Night. Kahit po online tayo ngayon, I hope po ay magpa-participate po ang bawat isa. Sige nga po, pwede po ba natin i-comment kung nasa ang location tayo ngayon na nanonood ng ating gawain. Sige po, type lang natin
watching from San Jose. Ako, yan, mga ganun po. And nawa po ay sa susunod na mga gawain natin ay nasa church na po tayo. And patuloy na po natin i-pray na mas magtuloy-tuloy po ang magandang panahon sa mga susunod na mga araw. And bago po tayo mag-start ay manalangin muna po tayo. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin, pinapasalamat ang Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, sa oras na to, Panginoon, kahit kami po ay nasa online, ay maibigay po namin yung pinakamataas na papuri at pagsamba, Panginoon, para sa pangalan mo, Panginoon. Lord, wina-welcome ka namin, Holy Spirit, wina-welcome ka namin sa kung nasaan man kaming lugarin ngayon, Lord God, sa aming buhay, sa aming puso, Panginoon, maghari ka po, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na maibigay po namin yung pinaka-the best na papuri namin. Sa oras na to, Lord, din makapokus kami sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen and amen. Sige po, pwede po natin palakpakan ang ating Panginoon sa oras na to at sabay-sabay po natin siyang purihin at awitan natin siya sa lahat ng kanyang kabutihan, sa lahat ng kanyang ginawa sa ating buhay. Amen. Sige po, pwede po natin ipalakpak yung ating mga kamay sa mga oras na to. Thank you, Jesus, Lord. Sige po, sabay-sabay natin awitin. My Savior, Redeemer, lifted me from the mountain, Almighty, forever. I will never be the same as you came here. From the everlasting to the world we need, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Isa pa po natin ulitin, my Savior, Redeemer, lifted me from the mountain, Almighty, forever. I will never be the same as you came here. From the everlasting to the world we need, Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Oh, you died, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Oh, you sa lahat ng ginawa mo, Panginoon, sa buhay ng Panginoon. Thank you, Lord God, sa cross, O Lord God. Thank you, Lord, dahil save kami sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah, Lord. Sige po, patuloy natin ang uwitin natin, Panginoon. Yes, you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Yes, you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you done. You live, you died, you rose again on high. You
Hallelujah, Lord, kaya patuloy ka namin pupurihin, Panginoon, pasasalamatan sa oras na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw yung Diyos noon, ngayon, at magpakailangan, Panginoon. Hindi ka nababago, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, patuloy ka namin sasambahin, Panginoon. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa katapatan mo, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Kailanman, hindi ka nababago, Panginoon, ikaw Diyos, noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Kaya patuloy ka namin itataas sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Lord God. Sige po, patuloy natin umitin ng Panginoon. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari na mahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin, Panginoon. Isa pa po natin mag-waitin natin, Panginoon. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari na mahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, 'Panginoon. 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 'Pang
Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin.
Panginoon, patuloy namin dinadalangin, Panginoon, ikaw ang sumama sa amin, Panginoon, sa kabuuan ng gawain nito, Panginoon. Lord, maghari ka, Panginoon, yung presensya mo, Panginoon, yung banal na Espiritu mo, Panginoon, na magturo sa amin, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon. Lord, open our eyes, O Lord God, open our hearts, O Lord God, para ma-encounter ka namin, Panginoon, sa gabi nito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw po ang maghari, Panginoon, sa mga susunod na gagawin namin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Thank you po sa bawat isa sa atin. Amen. Hello po, isang magandang gabi po sa ating lahat and welcome po sa ating Disciples Night. And ngayon po ay dumako na tayo sa mensahe at tayo ay manalangin. Hallelujah Lord, salamat Panginoon sa oras na to. Kami ay nagkakatipon sa oras na to bagamat online, Panginoon, yung gawain namin. Pero salamat, Lord God. Dahil hindi ka tumitigil, naturuan kami, Panginoon, anumang sitwasyon ng aming buhay. Sa gabi na to, wini-welcome ka namin, Holy Spirit. Through you, we pray na maturuan kami ng Father ng kanyang mga salita, kung ano yung mga dapat namin gawin sa personal naming buhay, sa pagde-disciple. At sa oras na to, Lord, kung meron ng napagod, kung meron na pong sumuko, Lord God, sa paghahayag ng mabuting balita at sa pagdi-disciple, I pray for restoration ng heart nila, Panginoon, para gawin to. I pray for burden, Panginoon, for people. I pray, Lord, na mabalik yung apoy ng paglilingkod nila sa iyo, Lord, sa pamamagitan ng gawain na to. Salamat, Lord, mahayag ang salita mo. Lord Jesus, ikaw ang maluwalhati, ikaw ang mataas, ikaw ang ma-enthroned, ikaw po ang aming Diyos na pinakadakila sa lahat. Niluluwalhati ka namin, O God, at para sa iyo po ang gawain na to. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, ready na po ba ang bawat isa? Kung tayo po ay handa ng makinig ng Word of God, pakitype nga po dyan sa ating comment, ready. Ayan. So, I pray po na sa oras na to, hindi tayo nagsasaing, wala tayong ibang ginagawa, hindi tayo nagluluto, pero seryosohin po natin yung pakikinig ng Word of God dahil ito ay salita ng Diyos. So, ano po, kung paano seryoso tayo nakikinig kapag nasa church tayo, ay ganun din kahit nasa online tayo. Amen po. So, dahil po dyan, tayo po ay nasa series pa din ng Gospel Without God. At sa gabi po na to, ang title ng message po natin ay Taught by the Father. Paki-type nga po sa ating comment, Taught by the Father. So, objective po, makikita po natin sa PowerPoint, basahin na lang po natin. Sabi po dyan, makita ng bawat isa na hindi tayo makakapag-akay ng kaluluwa kung hindi natin kasama ang Diyos. Ulitin ko po, makita daw natin na hindi tayo makakapag-akay ng kaluluwa kung hindi natin kasama ang Diyos. So, kagaya po ng prayer ko kanina, baka meron nang napapagod sa atin, gusto na nating sumuko sa discipleship, sa paghahayo, sa consolidation. Pero, wag po sana tayong mapagod, amen. Ang goal po, pagkatapos ng mensahe na to, is muli tayong mapalakas at makita natin na hindi talaga natin kaya sa sarili natin. Mapapagod talaga tayo. Kaya kailangan kasama natin ang Diyos. Amen po. So, bago ang mensahe, meron lang po akong tanong sa inyo. Sabi po dito, anong payo ng magulang mo ang hindi mo makakalimutan hanggang ngayon? Sige nga po, pakitype sa ating comment. Ano bang payo ng magulang mo yung hanggang ngayon tumatak sa'yo? Yung hindi mo makakalimutan. Meron po ba dyan? Sige po, ayan. Makikita na lang po ng bawat isa kung ano yung sharing natin. Sa akin siguro, ano ba? Lagi lang payo ng magulang ko na makisama ko ng maayos sa kapwa ko. Pag nasa ibang bahay ako, hindi dapat ako prinsesa, hindi dapat ako tamad, so dapat nakikisama ko ng maayos. So lumaki ako na, dala-dala ko yun. Yun. Kahit saan makarating, kailangan nakikisama tayo ng maayos. Sa inyo, anong mga payo ng magulang natin ang tumatak sa inyo? So sige po, send nyo lang dyan. Habang, babasahin ko po yung key verse para sa bawat isa. Pero kung nandyan po, pakikuha yung mga Bibles natin. Basahin din po natin yung key verse sa ating mga Bible. Ang key verse po natin ay Isaiah 54:13. Ulitin ko po, Isaiah 54:13. So sabi po dito, all your children shall be taught by the Lord, and great shall be the peace of your children. So, dun po galing yung title ng message natin. Sabi doon, all your children shall be taught by the Lord. So, makikita po natin na yung context nung key verse po natin ay galing siya sa prophecy na
ire-restore ng Lord ang bayan ng Israel. At kapag dumating yung time na ni-restore na ng Panginoon yung bayan niya from exile, ay sabi ng Panginoon, siya mismo yung magtuturo sa kanilang mga anak. Siya mismo yung magtuturo sa mga Israelites. At thank you kay Lord Jesus. Salamat, di ba? Kasi sa pamamagitan niya, He gave the right na tayo din ay maging children of God. So dahil children of God tayo, ayon sa biyaya at pag-ibig ng Diyos sa atin at pagtanggap din natin sa Kanya. So tayo din ay tuturuan ng Panginoon. Kaya nga po yung title ng message natin is Taught by the Father. And sabi pa po dito, yan, ang Diyos Ama mismo ay nangakong tuturuan niya ang mga anak niya. At kahit sa New Testament ay sinabi ito ni Jesus. So John 6:45, kinote ulit ni Jesus yung sinabi ng mga prophets. Sabi niya, it is written in the prophets, they will all be taught by God. Everyone who has heard the Father and learned from Him comes to me. So sabi ni Jesus, ang mga anak ng Diyos ay patuloy na, alam niyo yun, tuturuan niya at everyone who has heard the Father, ang nag-respond, ang nakinig sa tinuro ni Father and learned from Him, ay lalapit kay Jesus. So, kagaya po ng sabi ko kanina, di ba, baka di-discourage na tayo sa pagdi-disciple natin, hindi na natin alam yung gagawin, even as our own, or una tayo bilang disciple. At sa pag-make ng disciples, baka napapagod na tayo or nahihirapan. Pero, nangako ang Diyos na tayo ay tuturuan niya at tutulungan niya. Amen po ba? Pakisabi nga po sa ating comment, thank you, Father. Thank you, Father. Amen. So, dako po tayo sa message natin. Sabi po dito, tayo at ang mga taong nahayuan natin o dinidisciple natin ay tuturuan ng Diyos. Pero sa kabila nito, bakit tayo humihinto at natatakot pa rin? Yun na yung promise ni Lord tuturuan niya tayo, sasamahan niya tayo. Pero bakit po minsan, di ba, nadadala tayo, nagsastop tayo, nung una okay tayo, on fire tayo, pero nung dumaan tayo sa mga trials and testings, parang nawawala na. So, what holds us back? Tingnan lang po natin, baka yung iba, alam nyo na to, pinagdaanan nyo na to. Pero, isa pa po, bakit hanggang ngayon, Gospel Without God pa din yung series natin? Or bakit parang nabanggit naman na yan nung nakaraan, alam ko naman na yan, pero ang goal po nito kaya talagang pinagkakadiinan ng Panginoon yung word niya is mai-apply natin. So baka hanggang ngayon, ito pa din yung pinapaalala ni Lord, mag-preach ka ng gospel with me. Kasi baka hanggang ngayon, hindi pa natin na-apply or nagagawa. So kaya po, ito pa din yung message natin. At gusto pa siyang bigyan ni Lord ng emphasis. So, tingnan lang po natin yung ilang mga bagay na nagiging dahilan bakit napipigilan tayo. Kahit nangako na yung Diyos na sasamahan kita, tuturuan kita, pero bakit minsan hindi pa rin tayo tumatayo kung nasan tayo at nagpapagamit sa Panginoon. What holds us back? Syempre, yung fear. So, alam na natin yung fear. Pero nagbigay lang po ako dito ng mga halimbawa. Ano ba yung mga kadalasang kinakatakutan natin? Na alam mo naman na yun, kinakatakutan mo yun, pero ulit-ulit at hindi tayo makaalis doon. So, number 1, fear of not saying the right words. Lagi tayong ganito. Laging tatakot kasi ako, hindi ko alam yung sasabihin ko. Baka pag nandoon na, mag-speechless ako, mag-stutter ako. Hindi ko alam yung sasabihin ko. So, ayan, takot tayong magkamali ng sasabihin. O kaya ano pa po, fear of not being able to answer questions. Takot na di masagot ang mga tanong. Lalo ngayon, kahit sa kabataan, mag-preach, baka natatakot tayo kasi ang dami ng alam ng mga kabataan, ang tatalino nila, ang dami nilang napapanood sa social media. Paano pag tinanong nila ako tungkol sa creation? Paano pag tinanong nila ako tungkol sa revelation? Tungkol sa eschatology? Tungkol sa heaven and earth? Anong isasagot ko? Mapapahiya lang ako doon. Mapapahiya ko lang yung church doon. So kaya, hindi tayo nag-share. Ano pa po? Fear of rejection, lagi ito ulit-ulit to. Pero baka kasi hanggang ngayon, hindi tayo maka-breakthrough. Amen po ba? Ayan. So, ngayon, huwag nating i-claim na hindi maka-breakthrough. Pero, let's claim after this, makakalaya tayo dito. Amen? So, takot tayong matanggihan ng family natin, ng friends natin, or kung sino man yung hahayuan natin. Ito pa yung iba, fear of not being able to manage your schedule.
Natatakot kasi akong pumasok dyan sa leadership. Natatakot akong maghayo. Kasi after nun, kailangan ko i-consolidate. Paano kung hindi ko ma-manage yung time ko? Paano kung hindi ko kayanin? Paano kung bumagsak ako? Kasi hindi ako nakakapag-review ng maayos kasi kailangan ko ilaan yung time ko sa core group, sa rep, sa follow-up, sa 4SL, and so on. So baka takot tayo doon, pero madami na pong buhay na patotoo na kaya niyong pagsabay-sabayin yan. So, mamaya magte-testify din po ako. And fear of losing your me time. I love my life. Baka naman, ayoko na niya, pwede bang umattend na lang ako, hindi na ako mag-make disciples and maging disciple. Kasi pag ginawa ko yun, mawawalan ako ng time sa sarili ko. I mean, pagod na nga ako, Monday to Saturday nga yung work ko, Sunday na lang yung pahinga ko, tapos ilalakan ko pa sa follow-up and everything. So, masyado nating mahal yung life natin. Masyado nating mahal yung sarili natin. So, pwede siyang maging, yung takot na ganun, mawala yung life mo. So, pwede siyang maging hadlang kung bakit hindi tayo nag-disciple. I mean, mahal ni Lord tayo. Amen. Pero yung sobra-sobra na mas mahal mo yung sarili mo kaysa kay Lord, dun yun napapasama. So ano pa po? Fear of not being an effective leader. Takot tayo na paano pag hinawakan ko siya, baka hindi effective, baka hindi ako maging effective sa kanya, baka mas effective yung leader na yun kaysa sa akin, mas bata ako kaysa sa kanila, mas may pinag-aralan siya kaysa sa akin. So, may mga ganong bagay tayong kinakatakutan. Fear of comparison, yun din, parang someone is better than me. So, parang halos pareho sila. Takot dahil may ibang mas magaling sa kanya. Ano pa? Fear of pressure, lalo na halimbawa, baka hindi ka makasabay sa standards ng church kasi nakikita mo yung primary, nakikita mo yung leadership, ay kailangan pala ganun, kailangan pala holy ka, kailangan pala very disciplined ka. So, ang dami ng standard, nakaka-pressure, parang kung di ko kayanin. So, ano pa? Fear of they will not understand me, they are just children. Baka minsan, minililid sa atin si Lord, pero bata lang naman yun, maiintindihan ba ako nun? Bata pa yun, saka na pag nagdalaga na. Hindi po ako agree doon. Ayan, ang discipleship, magandang sinisimulan at tinataniman, bata pa lang. So, mamaya may testimony din po ako doon. Sabi pa, fear of making wrong decisions. Takot magkamali ng decision bilang isang leader. Paano pag nanghingi sila ng payo sa akin, buhay ko nga, hindi ko maiayos, tapos papayuhan ko pa sila. Paano ko sila i-guide? Paano ko sila tutulungan mag-grow? I don't know. So, kaya, humihinto na lang tayo. Kaya nagsa-stop na lang tayo. Kahit alam natin na kino-convict tayo ni Lord, bumangon ka dyan, maghayo ka dyan, I will use you. Alam mong tinatawag ka ni Lord for something greater, for greater calling, hindi tayo makatayo. Kasi nauunahan tayo ng mga bagay na to. Tama po ba? Kasi mas nakikita natin yung sarili natin or nakatingin na naman tayo sa sarili natin and sa limitations natin. Pero sabi dito, hindi tayo nagiging kagaya ni Jesus na palaging nagpapaturo at sumusunod sa Ama. Kaya sa oras po na to, tingnan natin yung life ni Jesus. Siya yung nag-iisip ako, Lord, sino sa Bible, sa mga tao sa Biblia, Old and New Testament, yung talagang grabe yung pagtuturo mo sa Kanya and grabe yung submission niya sa'yo. Walang iba kundi si Jesus Christ. So, why Jesus did not hold back? Kung tayo, nagpapapigil tayo dun sa fear, pero si Jesus, nung naging tao siya, di ba, grabe yung ministry niya. So, why Jesus did not hold back? Bakit hindi siya nagpapigil? Letter A, he is not self-reliant. Hindi siya nakadepende sa sarili niya. So, pwede po nating i-open yung Bible natin. Meron po tayong verse dyan. John 8:28 to 29. Sige po, open natin yung Bible natin. So, open ko lang po saglit. Habang hinahanap ko po sa aking Bible, ay pwede nyo din pong hanapin dyan sa inyo. So, again, ang verse po natin ay John 8:28 to 29. Nasa na Lord. Ayan. So sabi po dito sa verses 28 to 29,
Verse 28, so Jesus said to them, when you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am He, and that I do nothing on my own authority, but speak just as the Father taught me. And He who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do the things that are pleasing to Him. Nakita po natin, sabi mismo ni Jesus Christ, hindi siya gumagawa ng sa sarili niyang authority, but speak just as the Father taught me. Siya mismo ay taught by the Father. At lahat ng ginagawa niya, kaya naging successful siya sa ministry niya, ay dahil hindi yun sa own authority niya, pero sa Father. Kung anong tinuro ni Father sa kanya, grabe yung submission ni Jesus Christ. Hindi siya nagpahadlang sa limitations niya bilang tao that time. So John 5:19. Sige, pakihanap po natin sa ating mga Bible para makita nyo, hindi ako nag-iimbento dito. John 5:19. So sabi po sa verse 19, so Jesus said to them, truly, truly, I say to you, the Son can do anything of His own accord, but only what He sees the Father doing. For whatever the Father does, that the Son does likewise. Kung anong nakita niya kay Father, kung anong ginawa ni Father, ganun lang din si Jesus Christ. Nire-reflect niya kung ano yung kalooban ni Father, kung ano yung sinabi ni Father, kung ano yung ginawa ni Father. So si Jesus, hindi siya nakadepende sa sarili niya. Kasi baka natatakot tayo kasi yung sarili natin yung nakikita natin eh. Yung sariling authority natin yung nakikita natin. Pero si Jesus hindi. Yung authority ni Father, yung nakita niya, nagpaturo siya, sumunod siya. Kaya nagtagumpay siya sa ministry niya. So ano pa po? Letter B, He seeks not His will. John 5:30. Sige po, hanapin natin. John 5:30. On the spot po, ino-open ko yung Bible para makita nyo, sabay-sabay tayo maghanap. John 5:30. Sabi po dito sa ating verse, I can do nothing on my own. As I hear, I judge, and my judgment is just, because I seek not my own will, but the will of Him who sent me. Sa pag-ministry ni Jesus sa mga tao, lahat ng ginagawa niya, it's all the will of the Father. So, kaya nagtatagumpay siya. So, tayo kasi baka nakahadlangan tayo ng mga sarili nating gusto, sarili nating kaparaanan, pero lagi nating tandaan na maging kagaya tayo ni Jesus. Huwag nating gawin yung sarili nating gusto sa ministry natin. Pero pag nandoon na tayo, nagli-lead na tayo, nagme-make na tayo ng disciples, tinuturuan natin yung mga taong pinagkatiwala sa atin ni Lord, hinahayuan natin sila, seek natin yung will ni Father. Lord, anong will mo sa tao na to? Lord, anong will mo? Paano gagabayan yung tao na to? Magpaturo tayo kay Father. At wag kay ChatGPT o wag sa sarili nating will, kung ano lang yung gusto natin. Ano pa? Letter C, He does not speak what He wants only. So, hindi sinasabi kung ano lamang yung gusto niya. So, halos magkakapareho sila ng diba? So, John 12:49 to 50. Sige po, check natin. John 12:49 to 50. Verse 49. For I have not spoken on my own authority, but the Father who sent me has Himself given me a commandment. So, nakita niyo, ulit-ulit, puro ganun si Jesus. Si Father, sinend niya ako, kung anong gusto niya, ginagawa ko, kung anong pinapasabi niya, sinasabi ko. So, verse 50, I know that His commandment is eternal. What I say, therefore, I say as the Father has told me. Lahat ng sinasabi niya, yun ay galing kay Father at tinuro sa kanya ni Father. And letter D, ito yung pinaka-favorite ko. Bakit hindi nagpahadlang si Jesus at naging matagumpay siya sa ministry niya ng pagliligtas sa ating lahat? He knows the Father. Kilala niya ang Diyos Ama. Kaya ang dali sa kanyang sumunod. Kasi pag sinabi ng Ama, sunod siya eh. Kahit sobrang hirap, naalala niyo, it is the will of the Father na talagang isacrifice din ni Jesus yung life niya for us. And sa Garden of Gethsemane, naalala nyo na meron si Jesus, imbes na pawis, ang lumalabas sa sweat glands niya ay dugo. So that's a sign na very stressed siya kasi nasa body siya, nasa flesh siya. Alam niya na mawawakwak. Alam niya na hahagupitin siya at mawawakwak yung likod niya.
kapag may scourging, kapag pinako na siya sa cross, alam niya na sobrang hirap ng pagdadaanan niya. So nagre-react ng grabe-grabing anxiety and stress yung katawan niya. Yun yung sign, hematohydrosis, kung di ako nagkakamali. So sa kabila ng nun, kahit alam ni Jesus na mahirap, sumunod siya kay Father. Why? Because he knows the Father. Alam niya na kahit mamatay siya sa krus, kaya siyang buhayin ni Father. Alam niya na at the end of this, pag natapos niya yun, the Father knows kung ano yung ginagawa niya, and it's para sa ikakabuti ng lahat. So, he knows the Father, kaya madali sa kanyang sumunod. Wala siyang ni katiting na pagdududa kay Father. So, John 10:15, basahin po natin yung verse. John 10:15. Verse 15, just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. So, he knows the Father. Meron siyang intimacy kay Father. So, ang tanong, the Father is always there. Handa niyang turuan tayo, gabayan tayo bilang disciple at sa pag-make ng disciples, bilang mga anak niya at sa pag-lead sa mga tao na makabalik sa kanya. Tuturuan niya tayo eh. Amen. So, handa po ba tayong magpaturo kay Father at sumunod kay Father kagaya ng ginawa ni Jesus? Kaya siya naging matagumpay sa ministry niya. Sabi po, ang pangako sa atin ay John 14:26. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Pinangakuan niya tayo that yung Holy Spirit ay marireceive natin bilang mga anak niya na tumanggap sa Kanya at niligtas niya. So, merong Holy Spirit na magtuturo sa atin. So, hindi tayo dapat matakot or hindi tayo dapat magpahadlang sa pag-share ng gospel at pag-make disciples. Amen. Kasi sa pangako yan ni Jesus, so He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Lahat ng tinuro ko sa iyo, ipapaalala niya. Lahat ng tinuro sa iyo sa Destiny Class, lahat ng tinuro sa core group at that moment na nag-share ka and may question sila, papaalala yun ni Lord sa'yo. Lahat ng na-devotion mo at natutunan mo sa Bible, so ipapaalala yun ni Lord sa'yo the moment na nag-share ka ng gospel para matagumpay mong ma-share yung truth sa ibang tao. And another promise ni Lord, 1 John 2:27, but the anointing that you received from Him abides in you, and you have no need that anyone should teach you. But as His anointing teaches you about everything and is true and is no lie, just as it has taught you, abide in Him. So, the anointing that you receive from Him, it abides sa atin. Yung Holy Spirit, yung presence ni Lord nasa atin yon, at yun yung magtuturo sa atin. Sabi nga dyan, you have no need that anyone should teach. Of course, we need our pastors, we need our leaders talaga to guide us. Pero, on a personal level talaga, pag kilala natin ng Diyos at meron tayong personal na relationship sa Kanya, in your everyday life, tuturuan ka niya, gagabayan ka niya. Amen po. So, bilang application, see self as God's child. Dapat una, makita natin na tayo ay anak ni Father at tuturuan niya tayo. Yun yung magbabasag ng takot. Hindi ka na alipin ng takot, pero pag nakita mo ulit that I am the child of the Father, I am a child of God, mababasag yung takot kasi alam mo na yung tatay mo, yung Diyos, yun yung magpoprotect sa'yo pag naghahayo ka, yun yung mag-iingat sa'yo, yung God who created the heavens and the earth, yun yung magbibigay ng wisdom sa'yo para pag naghahayo ka. So, anak ka. Amen. Pakisabi nga po, ako ay anak ng Diyos. Pakilagay po sa chat natin, ako ay anak ng Diyos. At dahil anak ka, tuturuan ka ng Diyos upang magtagumpay ka. So, kailangan natin yakapin yun. Amen. And palalimin natin yung relationship as a child of God. Siyempre, anak ka, di ba? Hindi ka stranger. So, bilang anak, dapat pinapalalim po natin yung relationship natin kay Father. Amen. Yun talaga, yung intimacy talaga sa Panginoon. Kagaya si Jesus, di ba?
Bakit? Paano siya tinuturuan ni Father? Paano siya laging connected? Kasi si Jesus, madaling araw, nananalangin yan. Nagbababad yan sa pananalangin at pakikipag-communicate kay Father. Kaya ganun na lang niya kakilala si Father at ganun siya katapang na gawin yung mission niya. So tayo din ganun. Tandaan niyo po, magiging matapang tayo pag malinaw sa atin that God is my Father. And kapag malapit tayo sa Kanya at kilala natin siya. So sabi dito, dapat alam niyo po yung baby, yung bata or yung toddler na very clingy sa tatay niya. Laging nakabuntot sa tatay niya. Dapat ganun tayo, yung childlike faith. Ang masakit kasi as we grow up, as we grow older, para ding nagiging ganun tayo kay Father, baka nawawala yung pagiging clingy natin sa Kanya, pagiging dependent natin sa Kanya. So sabi pa, tunay na magiging masaya ang Christian life if we are so close to our Father. And He is longing for us. So kung meron po sa atin na nawala ka na sa intimacy, sa prayer times, sa parang nagiging ritual na lang lahat, kasi naiinis ka na, pa-follow up na naman yung score ko, kukumustahin na naman yung devotion and prayer life ko. So I pray maalis sa atin yun. And this time, gawin natin yung prayer, yung devotion. Lord, gusto ulit kitang makilala, Father. Gusto ko ulit maging close tayo. Gusto ko ulit makabalik sa'yo. Amen. Kasi kapag intimate ka talaga sa Panginoon, at nakita mo talaga siya as your Father, magiging mabilis yung growth at wala kang katatakutan. Amen. Gusto ko lang po mag-testify. Naalala ko way back 2013, nung tinanggap ko si Lord as my Lord and Savior. Tapos, nakalimutan yung sasabihin. Hindi po. So, gusto ko lang i-testify na naalala ko kasi that time, syempre lahat po tayo, di ba, kapag sobrang on fire natin kay Lord, wala kang kinakatakutan Bakit? Close kasi kayo. Tama ba? So, ganun din po ako nung nagsisimula ako sa Christian life ko. Sobra yung fire na talagang kaya ko maghayo mag-isa. Talagang pag nilid ako ni Lord, maghayo ako sa campus, maghayo ako sa Iba National High School, maghayo ako sa Bulso-Agunay Campus kasi doon po ako nag-aaral. So, maghahayo ako sa Santa Lucia na kahit ako lang mag-isa tapos hindi pa papayag yung principal pero ipipilit ko, ganyan. Di ba, Rio? So, bakit malakas yung loob ko that time? Kasi, alam mo yung intimate kayo ni Father at laging nagpapaturo sa Kanya. And recently po, habang nire-review ko yung message na to, biglang pinaalala sa akin ni Lord na during those days, nagda-diary ako sa Kanya na sobrang ko pala sa Kanya. Alam niyo yun, yung pagbago tayo, yung childlike faith kay Lord na nagda-diary ako sa Kanya. Tapos, Dear Lord, parang, Dear Daddy God. So, ganun pa siya. So, 16 years old lang ako nun. So, ganun mga linyahan ko nun. Na parang pag binasa ko, ay cringe. Bakit ko sinabi yun? Pero, habang tinitingnan ko siya, naalala ko na sobrang close ko nga pala kay Father. Sobrang dikit ko sa Kanya na lahat ng nangyayari sa buhay ko, dinadiary ko and kinukwento ko sa Kanya na para akong anak na nagkukwento sa tatay. Ganun nga pala ako nagsimula. Kaya tinulungan ako ni Lord na mag-grow. Na siya mismo, tinuruan ako anong dapat kong gawin, anong dapat kong baguhin sa character ko, paano ko i-share yung gospel kahit mag-isa lang ako, kahit nakakatakot, kahit nakakakaba, pero sinamahan niya ako sa lahat ng yun. Kaya, yung first months and first years ng ministry ko, naitaguyod ko yung pagka-campus ministry kasi kasama ko si Lord and tinuruan niya ako because we are very intimate, like, father and daughter. So, ganun po, amen. I pray na kung nawala tayo doon, lalo na kung matagal na tayong Kristiyano, I pray makabalik tayo, amen, sa isang malapit na relasyon sa Diyos Ama at tayo ay anak niya. Amen. Amen. So, pangalawa po na application, see self as a child pointing a lost brother or sister to their father. Tandaan, hindi ikaw, hindi tayo ang ama. Hindi tayo ang magulang. So, ang trabaho natin ay ilid sila sa Diyos at ang Diyos mismo ang magtuturo at magpapalago sa kanila. Tandaan niyo po na para lang tayong kapatid. Diba? Tayo yung mga ate at kuya. Natutulungan natin sila pag naliligaw sila, pag nagkakamali sila, yung mga members natin. Parang ipopoint lang natin sila pabalik sa Diyos Ama. Gag-guide lang natin sila pabalik sa Diyos Ama. And maniwala tayo na
si Lord kaya silang palaguin, si Lord kaya silang tulungan, si Lord kapag nawawala sila, kaya silang ibalik. Amen po. So, tandaan natin na wala sa atin yung power to change them. Wala sa atin yung authority to change them. Ang role natin ay i-preach yung truth sa kanila, i-guide sila, at sa pamamagitan nun, ma-point back sila sa ating Diyos Ama, sa ating Panginoong Jesus. Amen. So, magpaturo tayo sa Diyos kung paano gagabayan at hahayuan ang mga taong ipinagkatiwala niya sa atin. Amen po ba? Ayan. So, kagayang hapon, magte-testimony lang ako. Kagaya noon, nung nagsa-start ako na yung cell group ay sa mga schools, campus ministry talaga. Pero yung struggle po noon, kasi hindi pa uso yung online noon. So, text lang yon nung time na yon. Kaya parang walang pag nagbabakasyon, so magkakalayo yung lugar nila. So, ang hirap i-gather para matuloy yung yung cell group. Pero dahil nga, patuloy na nagpapaturo kay Father, lagi niya akong binibigyan ng wisdom paano sila ma-reach out pa din. So, during that time na bakasyon, alam niyo po ba ang tinuro sa akin ng Diyos ay sumulat ka ng letter, bawat isa sa kanila, tapos bisitahin mo sila sa kanya-kanya nilang bahay, kumustahin mo sila, ibigay mo yung letter na yun, nandun yung Word of God na pwede nilang basahin. Imagine niyo po si Paul na parang may letters to the 7 churches. Ginawa ko po yun, parang isang maghapon nagmumungha ko dun sa bakura namin, tapos sinulat ko yung mga letter na yun. And yung response nila after that, talagang na-uplift yung spirit nila. So during yun yung time na talagang sobrang, Lord, sobrang pag talagang close ka kay Father, ituturo niya sa'yo yung dapat gawin. So that time yun yung binigay niya sa akin na wisdom para maayos and magtuloy-tuloy yung campus ministry or yung di pa uso yung reps nun, pero nagre-reps na, ganyan. Kasi si Lord yung nagtuturo kung ano yung dapat gawin para magstay sila sa kanilang kaligtasan. And ano pa po, si Lord, tinuruan din niya ako kasi parang nag-start po ako na ang mga members ko ay mga bata. So, usually yun talaga parang, o kaya yung mga preteens, ganun yung hinahawakan ko. So, syempre po parang ang tagal kasi nun parang ang gusto natin, di ba, mag-form ng 12 natin, maging eagle, ganyan. Dumami ka agad. So sa akin, madami siya pero bata. So talagang mag-i-invest ka ng time, talagang si Lord, si Father, yung talagang nagturo sa akin kung paano tutulungan yung mga bata na to na mag-grow up talaga sila. Mag-grow up talaga sila sa piling ni Lord. So ngayon, dalaga na sila. Parang naiyak ako. Dalaga na sila, malalaki na sila. Parang, wait lang. So talaga pag close ka kay Father, siya talaga yung magtuturo sa'yo. Siya talaga yung magbibigay sa'yo ng patience, ng love, ng wisdom, na para hindi mo sukuan yung mga bata na yun. And, and mag-grow up talaga sila na nalalakaran yung will ni Lord sa life nila. So may mga times na mawawala sila kasi nag-aalanganin yung pagiging dalaga nila, saka preteen sila or nag-change yung season ng life nila. So may mga times na mawawala, pero pagka talagang kumapit tayo kay Father, nagdepend tayo sa Kanya, lagi niyang ipapakita na huwag kang mag-alala. They are my children, ibabalik ko sila, may tinuturo lang ako sa kanila, ibabalik ko sila. O it's time na, tapos ililid ka pa ni Father, bigyan mo sila ng space, then bibigyan mo sila ng space. And pag sinabi na ni Lord na, once na patuloy natin silang pinagpe-pray and nilalapit kay Lord, bibigyan ka ni Lord ng leading na, it's time, follow up mo na sila, chat mo na sila, balikan mo na sila kasi ready na sila. And praise God, amen. Kasi hanggang ngayon, kasama ko silang naglilingkod sa Panginoon. Even mga anak. Ay, madami po kami pinagdaanan yan. Bago kami nakarating sa ganito, na sama-sama kami nag-share ng gospel sa kung saang lugar. Lalo na sila Rio and Chanel. So, talagang it's all because naging fruitful siya kasi taught by the Father. Amen. So, ganun din po tayo. I pray wag tayong ma-discourage. May bata tayong hinahawakan, may youth, tapos minsan on fire sila, minsan hindi. Ano ba yan? So, anong gagawin natin? May times na tatagilid sila, ganyan. Pero,
may times na mawawala sila, pero wag po natin silang sukuan kahit sa pananalangin. Amen. Kung ayaw nilang magpa-reach out, then give them space. Choice nila yon. Pero hanggat nililid tayo ng Panginoon, ipanalangin natin sila, tas it's time na para kausapin sila, yung mga ganun. So, iba-iba po siya depende sa tao. So, kaya mahalaga na close tayo kay Father. Mahalaga na tayo mismo, child ni Father, and nagpapaturo tayo sa Kanya. Kasi kada member, iba't iba ng story yan. So, kada member, iba't iba din yung atake na gusto ni Lord na gawin natin para sa kanila. Kasi iba't iba sila ng season ng life. May madaling pabalikin, mayroong matagal, pero pag nilaban mo sa panalangin, babalik at babalik sila. You have to trust the Father, that He is the Father, at tayo ay brothers and sisters lang. Amen? Na ipo-point sila pabalik kay Father. So wag mawawala sa atin yon, yung faith na, Lord, ikaw yung ama nila. Ibabalik mo sila, makakabalik sila sa'yo, mag-grow sila. Tuturuan mo sila. Amen? And as long as ginagawa natin, kung hanggang ngayon na hindi pa rin sila nagbabago, pero alam natin na ginagawa natin yung best natin. So wag na tayong mag-guilty. Amen? Ipagpasa Diyos natin sila. So, isuko natin sila kay Father. Amen. So, ginawa naman natin ang best natin, ay huwag tayong makondemn. Amen. So, so yun nga, kapag nagwa-wonder sila, let's just, believe na si Father ay iingatan sila. Tuturuan sila. And yun po. Amen. Yun lang, gusto lang ipatestify ni Lord yung mga bagay na yun para makita natin na totoong nagtuturo si Father sa bawat tao. And up until now, yung pinaka-recent na experience ko, naalala ko po, so yun nga, nilid tayo ni Lord na mag-share ng gospel sa isla, ganyan. Tapos, ang pinaka-worry ko talaga, alam ni Pastor to na paano pagka umuulan, typhoon season, of course, ang hirap pumunta doon. So, nag-aalala ka para sa kanila. And, merong time na nilid talaga ako ni Lord na i-cancel muna for our safety kasi medyo mahangin pa noon. So, parang baka maalon doon. So, hindi po marunong lumangoy ang person. So, sabi ni Lord, cancel muna. Pero ako bilang parang gusto ko parang naka-organize, naka-plot, na paano, Lord, twice a month na nga lang kami napupunta, tapos mawawala pa, mababawasan pa. So, paano sila, Lord? Paano sila ma-feed ng word mo? Gusto namin silang i-encourage, gusto namin silang bisitahin, puntahan. So, sabi ni Lord, canceled. So, pinag-pray ko siya. Pinagpasa Diyos ko siya, Lord, ikaw na yung bahala sa kanila. Ang prayer ko that time, ang nilid ako ni Lord na prayer ay, I believe, Lord, na kaya mo silang turuan, kaya mo silang ibalik sa'yo with or without us na nandoon sa lugar na yon. Tapos alam niyo po ba, kinabukasan, nag-chat na lang si Ate Mai, a-attend daw yung mga taga-Isla, tapos umuulan pa that time, pero nakarating sila sa church. Praise God! So we love you po, Isla Tapusi. Ayan, so ano yung makikita natin doon? Pag lagi talaga tayo nakadepende kay Father at nagtitiwala sa Kanya, sa mga ways niya, sa mga plano niya, siya talaga yung mag-grow sa mga tao. Siya talaga yung magtuturo sa bawat isa sa atin. Sa atin, personally, may tinuturo siya palagi. So, yun nga, see ourselves as God's child. Tayo ay anak niya, no? And, yun nga, see ourselves as God's children, and then, makita natin na tayo ay brothers and sisters at si Lord yung bahala sa kanila. Amen. So, this time, marami pang ipapa-reach out sa atin si Lord. Maybe ila-level up niya yung territories natin, ila-level up niya yung places kung saan tayo pupunta, kung saan tayo maghahayo, ila-level up niya yung mga taong hahawakan natin. Dati bata lang, pero paghahawakin ka na ni Lord ng youth, ng professional, so wag tayong matakot. Amen. Always remember na sa lahat ng ito, tuturuan tayo ni Father. Iga-guide niya tayo para malakaran natin yung calling and yung mission na to, na siya din yung naglagay sa heart natin. Amen po? Amen. So, at saka naman yung mga tao and family natin na hindi pa tumatanggap kay Lord, at patuloy na nagde-desire tayo na tumanggap sila, lalo sa families natin. Huwag tayong mag-alala, maniwala tayo that the Father loves them. Gusto din silang iligtas ng Diyos, so the Father is convicting them. No? So, kino-convict sila ni Father, and let's just pray na tumugon sila. Let's just pray na pag kinonvict sila ng Diyos, every time na nag-share tayo sa kanila or nakakarinig sila ng Word of God,
let's pray na tumugon sila, magsisi sila, and makabalik sila sa Panginoon. And sila mismo ay tuturuan ni Father. Amen. So bilang conclusion po, hindi tayo dapat matakot sa paghahayag ng mabuting balita. Ang Diyos Ama ang magtuturo sa atin at sa bawat taong hahawakan natin. Sapat ang ginawa ni Jesus sa krus upang magamit ang ating buhay na maabot at maligtas sila. Amen. So, every time pala na natatakot at nagdududa tayo at nagpapahadlang tayo dun kaya hindi tayo nagpipreach ng gospel, para nating sinasabi na, Lord, hindi naman sapat yung ginawa mo sa cross. So, hindi po ganon. Pakita natin sa kaaway that the power of the cross is enough to empower us para mag-preach pa din ng gospel, para mag-make pa din ng disciples, kasi sapat yung ginawa ni Jesus para iligtas sila. At sapat yung pag-ibig ni Father para turuan sila at patuloy silang mabago, patuloy silang maligtas, at patuloy nilang malakaran yung plano ng Diyos sa buhay nila. Amen po? So yun lang po yung message natin. I pray na huwag tayong tumigil. And everyday, lagi tayong magpaturo kay Father, and everyday, lagi tayong maging intimate sa Kanya. God bless po! Ayun, praise God sa buhay ni Ma'am Judy. Palakpakan nga po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Thank you po sa pag-share, hindi lang ng Word of God, pero even your own testimony kung paano mo ito nakita sa buhay mo. So, napakaganda po ng message natin ngayon, no? Sino nag-take down notes? Sino ang na-bless? Amen. Ano po ulit yung title natin? Type nga po natin, Taught by the Father. Ayan, Taught by the Father. And nakaka-bless kasi na-realize natin kung gaano tayo ka-bless na naging ama natin ang Diyos. Amen. At nakita din natin na simula nung kinilala natin siya hanggang ngayon, tinuturuan niya tayo. At hindi lang tayo, kung hindi pati yung mga hinahayuan natin, kino-consolidate natin. Makikita natin to para lang ma-visualize natin. Tingnan niyo po yung personal life natin. Diba after natin kilalanin ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng mga revelation, pag nagdi-devotion tayo, amen. Sino po nakakaranas nun? Magsabi nga po ng amen. Amen. Ayan, pag nagpe-pray tayo, nagkakaroon tayo ng guidance, di ba? Pagka may mga major decisions tayong dapat gawin, gina-guide niya tayo. Mag-amen nga po yung nakakaranas nun. Pag may problema ka, binibigyan ka ng Lord ng peace, ng wisdom, ng encouragement. Di ba? Pag nasasaktan tayo, lulubag niya yung loob natin. Amen. Pag may sakit sa bulsa, binibigyan niya tayo ng faith na tayo ay pagtagumpay, matutugunan yung mga pangangailangan natin. So, nandun yung teaching talaga ng Father God sa buhay natin. Amen. Personally, thank you, Lord. Hindi lang ito dahil, alam yun, kailangan natin siya sa ministry, hindi lang dahil kailangan sa trabaho, sa school, pero yung pagtuturo na pati in life, kung paano mamuhay, kung paano malakaran yung buhay na ganap at kasiyasiya, paano mapunta sa eternal life, di ba? Lahat ng yun ay tinuturo ng Panginoon. At nakakatuwa rin na dahil tinuturuan niya tayo, meron tayong peace sa puso natin. Meron tayong wisdom na kahit may deception ng kaaway in the last days, di ba? May temptations, merong mga pagsubok, pero ang Lord, ginaguide niya tayo, sinasabihan niya tayo na wait, hindi yan tama, hindi tama yung katuroan na yan, di ba? Yung bagay na yan, magdadala sa'yo sa kasalanan. Nandun din yung teaching ni Lord, kaya we are so blessed, amen. Sabi nga po sa John 1:12, lahat ng tumanggap sa Panginoon ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Grabe, no? It's really a blessing na tayo ay naging anak ng Diyos. Kung meron man sa atin, baka meron po sa ating nanonood na walang tatay or hindi natin nakikita yung pagiging biblical father sa mga ama natin sa lupa. We have a Father in heaven, amen, na pwede nating maging example, pwede nating mahalin at pwede nating maranasan din yung pagmamahal sa Kanya. And ganoon din naman, pag meron tayong mga maayos na ama naman sa lupa, praise God pa rin kasi meron tayong Father God na nag-guide pa din sa atin. And ganoon din sa mga members natin, sa mga kino-consolidate natin. Hindi ba natin sila kasama, pero alam natin na may Diyos Ama na nag-guide din sa kanila. Lalo ngayong baha, kasi ngayon hindi lahat may load, hindi lahat ay nagpapaabot. Yung iba talagang natangay ng baha, yung faith, yung iba natangay ng baha, yung walk with the Lord. Pero andun yung peace natin na dahil
ama nila ang Panginoon, ama nila ang Diyos, hindi niya sila pababayaan. Idodraw niya sila papunta sa Kanya. Pero syempre, of course, gagawin pa rin naman natin dapat yung part natin. So, gagawin yun ng Diyos Ama dahil mahal niya tayo. Mahal niya rin sila. Diba? Amen? Type nyo nga po, mahal din ng Diyos sila. Hindi niya sila pababayaan. Amen? Baka merong mga may concern sa atin na baka mapano na yung members ko kasi hindi ko sila maabot. Praise the Lord sa puso mo. Pero kayo mag-alala kasi God is working in them right now. Right now. Ayan. So, paalala lang din natin yung ating application kasi syempre pagkatapos nito, paano natin i-apply sa buhay natin yung message. So, may mga sinabi si Ma'am Judy, meron lang din akong gustong idagdag. Dun sa number 1, see self as God's child. Minsan kasi marami tayong roles sa buhay na nakakalimutan natin na part din ng role natin to be a child of God. Minsan, lalo na pag parents ka o kaya teacher ka, boss ka, may mga tao sa ilalim mo. Sometimes, nagiging na tayo, masyadong nagmamaru. Alam niyo yun, nagmamarunong. Na minsan feeling natin lagi tayo yung tama. Pero sa totoo lang, kagaya ng isang bata, marami pa tayong hindi alam. So let us always consult God sa lahat ng bagay. Amen po. Hindi natin dapat kalimutan na tayo ay mga anak din ng Diyos na nakadepende lang din dapat sa Kanya. Ayan, ako personally, ito yung lagi kong inilalagay sa heart ko kasi minsan, di ba, parang wala ka ng time magpakaanak. Nagigets nyo ba? Parang either nanay ka, pastora ka, leader ka, nag-work ka. So, parang wala na yung moment na dapat maging anak ka. Pero, lagi ko yung hinihingi sa personal prayer time ko with the Lord. Lord, wag mong hayaang makalimutan ko na isa akong anak na nakadepende lang din sa'yo sa lahat ng ginagawa ko. And makita ko rin yung ibang mga tao na anak din sila ng Diyos na ka-level ko sila, hindi ako mas mataas sa kanila. So sana maging ganun yung thinking natin. We are not greater than anybody. Lahat ng mga anak ng Diyos ay pantay-pantay sa mata niya. Nagiging mataas lang tayo dahil sa mga posisyon, sa mga leadership na inassign sa atin ng Panginoon. Pero as children, walang favorite si Lord, walang mas gifted or what, hindi din doon nakatingin ng Panginoon. Hindi sa gifts, hindi sa talents, hindi sa responsibilities, hindi sa mga ginagawa natin. Pero yung value natin as His children. Diba? Parang sa mga anak, diba? Wala namang, though yung ibang parent may favorite, pero si Lord walang ganun. Lahat ay pantay-pantay sa mata niya. And we should see ourselves as equal. Dapat makita natin yung sarili natin na pantay lang din tayo sa iba. Amen? Amen. And pangalawa, sabi dito, see self as a child pointing a lost brother or sister to their father. So, ibig sabihin, pagka nakita natin yung sarili natin ganun, mas madali sa ating unawain sila. Pag may pinagdadaanan sila, hindi natin sila ma-judge na, ano ba naman yan, ako nga ganito ako nga ganyan Kasi alam natin mahirap mabuhay. Tayo mismo nakadepende kay Lord. So sila din, ay ganun lang din yung nangyayari sa kanila. Nadadala sila ng kahinaan, nadadala sila ng kasalanan. Pero kagaya natin, kailangan lang din nila yung Diyos para mabuhay. Kailangan nila ng kapangyarihan ng Diyos para makapagtagumpay sila. At dahil doon, mas magiging loving tayo sa kanila. Hindi tayo agad maiinis. Sino ayaw mainis? Sa family members, sa mga members na parang paulit-ulit na lang. So, kapag nakikita natin muna yung sarili natin, na tayo mismo kailangan natin ng Diyos, magkikita din natin yung side nila, yung part nila na nagsastruggle din sila, kagaya natin. And anong nangyayari? Mararamdaman nila yon. At pag naramdaman nila yon, makikita nila na, hindi pala ako mag-isa. Hindi pala ako mag-isang nagsastruggle sa kasalanan ko. Hindi pala ako ganun kasama na ako lang yung ganito. Kasi hindi natin alam, may mga members na baka iniisip nila, sama-sama ako siguro. Bakit kaya yung leader ko, napaka-holy niya, napaka-perfect niya? Bakit kaya yung mga ibang mga tao, ang galing-galing nila? Ako siguro, hindi siguro ako talagang Christian. Alam mo yun, naku-condemn sila. So, it's nice to know na meron ding someone na kagaya din nila, nagsa-struggle. So, at alam yun, may encourage sila na lumaban. Amen? Sino gusto nun?
kung tayo, mahal talaga natin yung members natin at yung family natin, gugustuhin natin yon. Kung ano mang kaparaanan sila makakabalik, madadala sa Panginoon, gawin natin. Amen? And sa mga bago naman, hindi rin natin na sila kailangang puwersahin. Ako personally, ito yung talagang with all my heart, alam ko. Kaya hindi ako masyadong nag-worry kapag halimbawa online, nag-post ka sa online, o kaya saglit mo lang nakausap yung isang tao, nagsabi ka lang ng isang sentence sa kanya, naniniwala ako yung Holy Spirit yung kikilos sa kanila. Kasi nga, the Holy Spirit is the spirit of conviction and truth. Hindi naman tayo. So, minsan, di ba, kahit anong dada mo, hindi nakikinig, di ba? Kahit ano pang, alam mo yun, na ginawa mo lahat ng effort, pero pilitin yung isang tao na maniwala sa Panginoon, hindi natin kaya. It's really the Holy Spirit's job. Sabi nga ni Ma'am Judy, ang Holy Spirit, sa Kanya lang din nakadepende si Jesus. So, ganun din tayo. Amen. Let's have faith na once na gawin lang natin yung part natin sa pag-share ng gospel, mag-post ka lang, mag-video ka lang, mag-hayo ka lang, ay ang Holy Spirit ang kikilos sa kanila. Siya yung magtuturo sa kanila, kagaya ng message natin ngayon. At dapat apply na natin to ngayon kasi the world needs a father. Yung buong mundo ngayon kailangan ng Diyos na Ama na makakatulong. Kasi nga, even sa atin, personally, sa buhay natin, kailangan natin ng Ama, diba, na mag-guide sa atin. Lalo na in the Spirit. Kasi there will be a judgment day kapag tayo lahat ay namatay. Amen. Even sila, even yung mga tao, you judge sila. Ay, nang hirap i-work out yung faith natin sa sarili lang natin. Kailangan talaga natin. Kaya binigay ni Father God si Jesus Christ, and si Jesus Christ, siya naman yung nagko-connect sa atin kay Father God para maka-overcome tayong lahat sa kasalanan at makarating sa buhay na walang hanggan. So ngayon na natin ito i-apply. Amen po. Ngayon na tayo magpaturo sa Father. Ngayon na natin tingnan yung sarili natin as children of the Father. Ngayon na natin hikayatin yung ibang mga tao na tumingin sa Diyos bilang Father din nila, at tayo yung mga kapatid lamang, para mas maraming maligtas sa pagbabalik ng Panginoon. Amen po. Amen. Thank you, Lord. Dahil dyan, tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na iniwan sa amin sa gabing ito, Panginoon. Salamat na pinili mo na maging Ama sa amin. Thank you, Lord. Hindi naman po kailangan, pero salamat na pinakilala mo sa amin si Jesus Christ, at dahil doon nagkaroon po kami ng karapatan na maging anak mo. Thank you po, Jesus, also for being an example sa amin kung paano ka nagpaturo sa Diyos Ama, Panginoon, at kung paano, Lord, na kami magiging children din ng Father, kung paano kami makakapagpaturo din sa Father, Lord. Salamat sa example mo, salamat sa word mo, Panginoon. Thank you rin po sa word mo ngayong gabi na nag-aalis ng fear sa mga puso namin para mag-reach out ng ibang mga tao. Hindi lang din mag-reach out, pero even sa personal naming buhay, Panginoon, naalis yung mga fear sa puso namin. Thank you that you are our Father, Lord, na handang mag-guide sa amin, ano man yung pagdaanan namin sa journey namin in life, Lord God. Also, forgive us kung hindi namin yun nakikita yung sarili namin bilang mga anak mo, Panginoon. Kung meron man sa amin nagmamataas na, nagiging ma-pride na, Lord. Kung meron man sa amin nagiging judgmental na sa ibang mga tao, Panginoon. Help us, Holy Spirit, na hindi maging ganito. Help us see ourselves as equal, as children of God, Panginoon. And ma-point din namin yung ibang mga tao sa Amang Diyos bilang Father nila, Panginoon. Hindi kami, Panginoon, pero ang Diyos Ama bilang Father nila, Lord God. Salamat. We also pray for our children, Lord, na silang lahat ay turuan mo. Even our spiritual children, Panginoon, nilalapit, dinudulog namin sila sa iyo, God. Maging yung mga hahayuan namin this week, Lord. We pray na sila ay lalago sa iyo. We pray na sila, Lord, ay kikilala sa iyo at matuturuan mo, magpapaturo din sa iyo, Panginoon, makikinig sa iyo at mananatili sa iyo hanggang sa pagbabalik mo. Patuloy rin namin dinadalangin ang Pilipinas sa oras na to, Panginoon. Dalangin namin na ano man yung mga maging desisyon ng nasa gobyerno, pero matuloy pa rin po yung flood control, Lord, sa lahat ng naapektuhan ng baha, Panginoon. Patuloy po kayong mag-provide ng kaparaanan upang mahinto ang baha na ito, ang
ang mga pinsalang nadudulot nito, Lord God, in Jesus' name. Dinadalangin din po namin yung mga biktima ng mga baha, Lord. Continue to provide for them, Panginoon, and hindi lang po financially, kundi kalakasan, Panginoon. And also we pray dun sa mga namatayan, Lord God, dahil sa baha, Panginoon. Lord, dalangin po namin na kayo po yung mag-comfort sa kanila, mag-heal ng kanilang puso, Panginoon, magbigay ng peace sa kanila, and mag-save sa kanila, Panginoon, habang sila ay nabubuhay, Lord God. Salamat po. Help us, Lord, na maging mindful lagi sa mga nangyayari sa mundo, na may magkaroon ng pakialam, Panginoon, sa mga sa ibang mga tao, Lord God, sa mga kaluluwa nila, Lord God, sa pamamagitan ng paghahayo, sa pamamagitan ng pananalangin para sa kanila. Salamat, Lord. Tulungan niyo po kami na manatili ang aming pananampalataya hanggang sa muli mong pagbabalik. Salamat po sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so praise the Lord. Patuloy lang tayong mag-insight kung hindi pa po tayo nakapag-insight. And let's pray na pagdating ng Sunday ay physically magkita-kita na po tayo. So yun lamang po. God bless everyone and shalom! In the silence where no one hears, in the dead of the night where one weeps, a still small voice resounded, creating comfort and peace to the wounded, peace to the wounded. Fear not, for He is with you. Fight back, for He is for you. Sing it louder, death is defeated. Shout it out, Jesus is risen. In the brokenness of the abandoned, in the outcry of the weak, there is a God who listens. There He is, His arms are wide open. His arms are wide open. Fear not, for He is with you. Fight back, for He is for you. Sing it louder, death is defeated. Shout it out, Jesus is risen. There is hope, there is light, there is Jesus in the midst of the night. His glory shines for all to see. Jesus has won.